Habang nananalasa ang Bagyong Basyang, mabilis na umalalay ang mga port management offices ng Philippine Ports Authority upang matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero sa iba't ibang pantalan sa bansa. Sa Masbate, agad na nagpaabot ng tulong ang Port Management Office sa mga stranded na pasahero, katuwang ang iba't ibang ahensya. Inilagay naman ng PMO Bohol ang mga service vehicle sa commando parking position upang maprotektahan ang mga kagamitan at kawani laban sa pagtaas ng tubig at malalakas na hangin. Nagsagawa rin ng coordination meeting kasama ang Philippine Coast Guard, CDRRMO, PSWDO, cargo handlers at shipping lines upang tiyakin ang tamang pagpapalabas ng mga advisory sa publiko. Sa Davao Region, nagbigay ng tulong ang PMO sa mga stranded na pasahero sa Port of Babac matapos kanselahin ng PCG ang mga biyahe, papasok at palabas ng Island Garden City of Samal. Namahagi rin ng pagkain at inumin habang naka-standby ang medical team sa pantalan. Habang sa Ozamis City, mahigit 500 stranded na pasahero ang nabigyan ng ready-to-eat food packs mula sa DSWD. Sa Surigao City naman, namahagi rin ng RTF packs sa 30 pasahero sa Eva Macapagal Terminal at 7 pasahero naman sa Lipata Ferry Terminal. Ilan sa kanila ang pansamantalang inilikas sa evacuation center. Ayon sa PMO Surigao, mahalaga ang pagkakaroon ng sapat na supply ng relief goods upang agad na makapagbigay ng tulong sa oras ng emergency. Sa PMO Panay Guimaras, namahagi ng almusal, tanghalian at RTF packs sa stranded na pasahero habang naghihintay ng pagbabalik normal ng biyahe. Nagbigay rin ng tulong ang Haro Archdiocesan Commission on Migrants sa Fort San Pedro Terminal sa Iloilo. Nagatid naman ang CSWDO ng folding beds para sa mga senior citizen at pasaherong may karamdaman kasama ang psychosocial activities. Nagbigay naman ng assistance ang PMO Negras Oriental Siquijor sa mga stranded na pasahero sa Port of Larena. Sa koordinasyon ng PMO, PCG at Larena MDRRMO, inilikas ang mga senior citizens sa evacuation center ng lokal na pamahalaan. Sa Port of Cagayan de Oro, nasa 157 stranded passengers ang nabigyan ng RTF packs mula sa DSWD at PMO Misamis Oriental Cagayan de Oro, matapos ang pansamantalang suspensyon ng biyahe ng mga barko. Namahagi rin ng RTF packs ang PMO Negros Occidental, Bacolod, Banago Bredco sa mahigit 175 stranded na pasahero at driver sa mga pantalan ng Banago, San Carlos at Barcelona. Samantala, sa Matnog Port, namahagi rin ng PMO Bicol katuwang ang pamahalaang panlalawigan ng ready-to-eat food packs sa 60 pasahero. At sa pantalan ng Dapitan, namahagi ang PMO Zamboanga del Norte katuwang ang DSWD ng 15 ready-to-eat food packs para sa mga na-stranded na pasahero. Nitong linggo, February 8, 2026, inanunsyo ng PCG na ligtas nang magbalik operasyon ang lahat ng kanseladong biyahe sa mga pantalan ng PPA matapos bumuti ang lagay ng panahon. John Manalo para sa PPA TV.